Ang 10 taong gulang na si Yi ay nakagawa na ng isang bagay na hindi kailanman kayang gawin ng isang ordinaryong bata. Matapos paslangin ng isang phantom ang buo niyang pamilya, mag-isa niyang tinugis ang halimaw at itinanghal ang pinutol na ulo nito sa labas ng kanilang tahanan. Ang hindi kapani-paniwalang gawang ito ay nagdulot ng labis na takot sa buong nayon. Sa halip na ituring siyang isang bayani, nagsimulang maniwala ang lahat na ang bata mismo ay isang halimaw. Ngunit malayo ito sa katotohanan. Nang makarating ang Phantom Hunter na si Mongre sa pinabayaang bahay, inakala niyang isang mapanganib na nilalang ang kanyang makakaharap. Sa halip, natagpuan niya ang isang sugatang batang tahimik na nakaupo sa tabi ng mga libingan ng kanyang pamilya. Na siya mismo ang naglibing gamit ang sarili niyang mga kamay. Nang makita ang kanyang estado, inalok siya ni Mongre ng pagkain. Ngunit isa lamang ang naging tanong ni Yi, dumating ba siya upang patayin din ito gaya ng gusto ng iba? Ipinaliwanag ng bata na matagal nang kinakatakutan ng mga nayon ang kanyang hindi karaniwang mga mata. At nang malaman nilang natalo niya ng mag-isa ang isang phantom, lalo silang nakumbinsi na hindi siya tao. Sa halip na husgahan siya, hiniling ni Mongre na ikuwento niya ang buong pangyayari. Ang gabing iyon ang nagpabago sa lahat. Habang nagtatago sa likod ng pintong kahoy, nasaksihan ni Yi kung paano brutal na pinaslang ng phantom ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Walang kakayahang iligtas sila. Nangako siya ng paghihiganti gamit lamang ang isang gawang kamay na sibat na kawayan na pinahira ng asin. Tinugis niya ang phantom ng ilang araw. Ibinenta ang lahat ng kanyang pag-aari upang makakuha ng impormasyon. At sa wakas ay napatay niya rin ang halimaw. Nang tanungin ni Mongre kung bakit niya itinanghal ang ulo nito sa labas ng bahay, sumagot si Yi na gusto niyang maranasan ng halimaw ang kaparehong pagpapahiya na idinulot nito sa kanyang pamilya. Tumingin si Mongre sa kanyang mga mata at naisip na hindi nagsisinungaling ang bata. Taglay niya ang tapang, tiyaga at determinasyon na malayo sa kanyang edad. Ngunit nang matapos ang kanyang paghiganti, inamin ni Yi na wala na siyang dahilan upang magpatuloy pa sa buhay. Ang tanging hiling na lamang niya ay ang mamatay sa tabi ng libingan ng kanyang pamilya. Sa halip na aliwin siya, pinitik ni Mongre ang kanyang noo. Tinanong niya kung sapat na ba ang pagpatay sa isang phantom matapos ang lahat ng kanyang nawala. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan kay Yi na walang maipahayag. At napatunayan niyang siya ay lubos na tao. Tinanggihan ni Mongre ang kahilingan ng mga residente na alisin ang bata at binalaan ng lahat na huwag pakialaman ang ulila. Nang patuloy na tawagin ng kapitan ng nayon si Yi na isang isinumpang bata, ibinunyag ni Mongre ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang makapangyarihang dokaebi. At dilinaw na sinumang manakit sa bata ay makakalaban niya. Ngunit hindi pinansin ng mga mamamayan ang kanyang babala. Kinain ng takot at galit. Pinalibutan nila ang bahay ni Yi sa mismong gabing iyon at sinilaban ito. Habang kumakalat ang apoy patungo sa libingan ng kanyang pamilya, buong sipag na sinubukan ni Yi na protektahan ang tanging bagay na natitira sa kanya. Sa sandaling iyon, ang labis na puot ng mga mamamayan ay nagbunga ng isa pang nakakatakot na phantom. Agad na sumalakay ang higanteng halimaw. Winawasak ang mga libingan at halos mapatay si Yi sa isang hampas lamang. Balot ng dugo. Na-realize ni Yi na ang tanging bagay na pinakamamahal niya ay muling nakuha sa kanya. Habang nag-echo ang mga salita ni Mongre sa kanyang isip, may isang bagay sa loob niya ang sa wakas ay nagising. Isang marahas na pagsabog ng kulay ube na enerhiya ang pumutok mula sa kanyang katawan. Walang pag-aalinlangan, direktang sumugod si Yi patungo sa napakalaking phantom at ibaon ang kanyang sandata sa higanting mata nito. Bagamat hindi sapat ang atake upang tuluyang patayin ang halimaw, sa wakas ay naunawaan ni Yi kung ano ang tunay na kahulugan ng paghihiganti. Hindi kailanman matatapos ang kanyang paghihiganti hanggat hindi nauubos ang bawat phantom sa mundo. Ilang sandali lang, tuluyan nang bumagsak ang kanyang pagod na katawan. Bago pa man siya tumama sa lupa,
Sinalo siya ni Mongre gamit ang napakalakas na kapangyarihan. Binura niya ang higanting phantom sa isang atake lamang at tumingin sa walang malay na bata ng may paghanga. Idineklara niya na ang mga tunay na halimaw ay hindi kailanman si Yi o ang mga phantom lamang, kundi ang puot na nasa loob mismo ng mga mamamayan. Desididong baguhin ang hinaharap ng bata. Nagdesisyon si Mongre na isama si Yi at personal siyang sanayin hanggang sa maging sapat ang kanyang lakas upang matupad ang pangakong kanyang ginawa. Mula sa araw na iyon, ang ulilang nawalan ng lahat ay nagsimulang lumakad sa landas ng isang tunay na Phantom Hunter. Sa isang payapang bakuran, isang magandang kulay heladong paru-paro ang lumilipad sa ilalim ng malinaw na asul na kalangitan bago dahan-dahang lumapag sa balikat ni Mongre. Habang tahimik niyang binabantayan ang batang nakahiga sa kama, na nakabalot pa rin ang katawan sa mga benda, napansin ni Mongre na sa wakas ay nagising na si Yi. Kalmado niyang ipinaalala sa bata na siya ang Phantom Hunter na nagligtas sa kanya mula sa hukay ng kamatayan. Nilinaw din niya na ang pagligtas sa kanya ay sarili niyang desisyon. Gusto man ito ni Yi o hindi. Habang nagiging malinaw ang kanyang pag-iisip, muling bumalik ang mga masakit na alaala ng nagdaang laban. Naalala niya ang nakakatakot na higanting phantom, ang dagat ng apoy, at ang nakakadurog ng pusong tanawin ng mga libingan ng kanyang pamilya na tuluyang nawasak. Ang huling alaala niya ay nang buhatin siya ni Mongre habang sumisikat ang araw. Sa sandaling iyon, narealize niya na totoo ang lahat ng kanyang naranasan. Nangalisin ni Yi ang ilang bahagi ng benda at tingnan ang kanyang katawan. Nagulat siya nang makitang tuluyang nawala ang bawat pasa at paso. Taimtim niyang pinasalamatan ang paggamot na natanggap at pinuri pa ang mga dokaebi sa kabila ng buong pag-unawa kung sino sila. Ang kanyang kalmadong reaksyon ay ikinagulat ni Mongre, na mabilis na na-realize na ang bata ay nanghuhusga sa mga tao batay sa kanilang mga gawa sa halip na sa kanilang lahi. Matapos muling kumpirmahin ang kanyang pangalan, binanggit ni Mongre ang kanyang naunang alok na kunin siya bilang estudyante at turuan ng sining ng exorcism. Ipinaliwanag niya na nagtataglay si Yi ng luwar karaniwang likas na talento at may potensyal na maging isang natatanging hunter. Bagamat ang alok ay tila napakaganda para maging totoo, tapat na inamin ni Yi na nagdudulot din ito sa kanya ng hinala. Ang kanyang maingat na saloobin ay kinatuwa ni Mongre. Ngunit agad niyang ipinaliwanag na ang daan sa hinaharap ay hindi magiging madali. Ibinunyag niya na ang kanyang pagsasanay ay magaganap sa loob ng Dokaebi Realm, isang lupain na umaapaw sa demonic energy na lubhang mapanganib para sa mga ordinaryong tao. Ang mga pamamaraan ng pagsasanay ay napakalupit na ang bawat araw ay parang walang katapusang paghihirap. Sa halip na matakot, tahimik na pinag-isipan ni Yi ang mga salitang iyon. Naniniwala siya na ang ganoong kahigpit na pagsasanay lamang ang magbibigay sa kanya ng lakas na kailangan upang mawasak ang mga halimaw. Walang alinlangan, tinanggap niya ang alok nito. Ang kanyang matatag na determinasyon ay nagbunga ng isang banayad na ngiti mula kay Mongre. Inamin niya na balak lamang niya itong takutin ng kaunti. Ngunit na-realize niya ngayon na ang tekas ng kalooban ng bata ay mas matindi kaysa sa kanyang inaasahan. Bago simulan ang anumang pagsasanay, inutusan muna niya si Yi na magpahinga at gumaling ng tuluyan. Dinala ng kanyang determinasyon, masayang tinapos ni Yi ang mainit na pagkaing inihanda para sa kanya. Habang pinagmamasdan siyang kumakain ng may ganong focus, tahimik na umalis si Mongre habang ipinapaalala sa kanya na huwag mag-aaksaya kahit isang subo. Matapos ang sapat na panahon para sa kanyang paggaling, sinimulan ng dalawa ang kanilang paglalakbay patungo sa Dokaebi Realm. Habang naglalakbay sila sa isang malawak na kabundukan na nakatago sa ilalim ng makapal na hamog, napansin ni Yi ang kakaibang kapaligiran sa lugar. Ipinaliwanag ni Mongre na ang hindi karaniwang panahon ay sanhi ng napakatinding masamang enerhiya na bumabalot sa lupain at binalaan siya na huwag kailanman lalampas sa sagradong tali ng hangganan. Ang kanilang paglalakbay ay tuluyan silang inakay sa isang higanteng pintuang kahoy. Ibinunyag ni Mongre na ito ang pasukan patungo sa Phantom Guardian's Temple.
ang lugar kung saan titira na si Yi. Isang ancient na babala na nakaukit sa pinto ang nagdedeklara na ang templo ay bawal sa mga ordinaryong tao. Naitanong ni Yi sa sarili kung ang pagpasok sa ganitong sagradong lugar ay talagang katanggap-tanggap para sa isang tulad niya. Ang kanyang pag-aalala ay hindi para sa kanyang sariling kaligtasan, kundi sa abala na maaari niyang idulot kay Mongre. Nang ma-realize ito, kumpiyansa siyang tiniyak ni Mongre na walang sino man sa loob ng templo ang maglalakas loob na kumuwestiyon sa desisyon ng kanilang pinuno. Nang marinig ang titulong iyon, naintindihan ni Yi kung gaano karespetado si Mongre. Habang dahan-dahang nagbubukas ang mga napakalaking pinto, isang kamangha-manghang nakagagulat na lungsod ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Ang mga lumang templo ay nakatayo sa gitna ng mga makukulay na puno sa kailaliman ng mga bundok, na lumilikha ng isang kahanga-hangang mundo na hindi niya kailanman naisip. Habang pinagmamasdan ang hindi mabilang na mga residenteng naglalakad sa bakuran ng templo, narealize ni Yi na silang lahat ay mga dokaebi. Ang ilan ay agad na naghinala matapos mapansin ang isang taong pumapasok sa kanilang sagradong tahanan. Habang ang isang pares ng mga batang dokaebi ay tahimik na nakatingin sa kanya nang may pag-usisa. Walang inaksayang oras. Pampublikong inihayag ni Mongre na si Yi ay opisyal ng naging bago niyang exorcism apprentice. Idiniklara niya na dapat siyang tratuhin ng lahat ng may kabaitan at respeto dahil bahagi na siya ngayon ng kanilang pamilya. Agad na tinanggap ng mga mamamayan ang kanyang desisyon ng walang pagtutol. Ang kanilang mainit na pagtanggap ay nag-iwan kay Yi na nagulat, na nagpamulat sa kanya na ang isang salita lamang mula kay Mongre ay sapat na upang makuha ang tiwala ng lahat. Nasiyahan sa pagpapakilala, nagdesisyon si Mongre na ang unang leksyon sa pagiging isang Phantom Hunter ay dapat magsimula agad. Sa halip na dalhin siya sa isang training ground, pinangunahan niya si Yi sa isang napakalaking hapagkainan na umaapaw sa pagkain at humiling pa ng karagdagang mga putahing karne. Hindi maunawaan ang koneksyon ng pagkain at exorcism. Tahimik na kinuwestiyon ni Yi ang layunin sa likod ng piging. Inip na ipinaalala sa kanya ni Mongre na siya ay lumalaking bata pa. Bago matutong lumaban sa mga halimaw, kailangan muna niyang bumuo ng isang malusog at makapangyarihang katawan sa pamamagitan ng tamang pagkain at pahinga. Ang pagbaliwala sa pundasyong iyon ngayon ay magiging isang malaking pagsisi sa hinaharap. Naunawaan ang kanyang katuwiran. Agad na nagsimulang kumain si Yi ng marami. Ang kanyang determinasyon na maging mas malakas ay halata habang masaya niyang kinakain ang sunod-sunod na plato, na nag-iwan kay Mongre na natutuwa sa kanyang saloobin. Ang kanilang pagkain ay mabilis na naabala sa pagdating ng isang masiglang dokaebi na batang babae na nagngangalang Gonga, na nagmamadaling lumapit na may dalang isa pang malaking mangkok na puno ng karne. Bago umalis upang asikasuhin ang sarili niyang mga responsibilidad, hiniling ni Mongre kay Gonga na ihatid si Yi sa kanyang kwarto matapos siguraduhing mauubos nito ang lahat ng nasa mesa. Busog na busog na. Tahimik na narealize ni Yi na ang pagkakain ng ganito karami ay maaaring ang pinakamatinding bahagi ng kanyang pagsasanay. Interesado sa kanyang bagong kasama, masayang sinuri ni Gonga ang kakaibang hitsura ni Yi at mabilis na nalaman na 10 taong gulang pa lamang ito. Manghang-mangha siya ng isang napakabata ay kumikilos ng may ganong kadakilaan at maturity. Sa kabilang banda, nahihirapan si Yi na paniwalaan ang bata niyang personalidad kung isa sa alang-alang ang kanyang edad. Tumawa ang kusinero ng templo at ipinaliwanag na ang mga tao ay nagmumukhang mature ng halos 2 beses na mas mabilis kaysa sa mga dokaebi. Sa katunayan, sa isip ni Gonga, mas matanda lamang siya ng halos 1 taon kay Yi. Nang marinig ito, masayang nagdesisyon si Gonga na tratuhin siya bilang nakababatang kapatid at nangakong aalagaan siyang mabuti. Tahimik na pinagmasdan ni Yi ang kanyang masayang ngiti, na nakaranas ng init na hindi niya kailanman naramdaman sa kanyang lumang nayon. Matapos tapusin ang napakalaking piging, nahirapan si Yi na maglakad dahil sa sobrang busog ng kanyang tiyan. Tumawa lamang si Gonga.
Habang ipinapaliwanag na ang isang katulad niya, ang edad ay mabilis na matutunawa ng lahat. Habang nagpapatuloy sila sa pag-uusap, ibinunyag niya na si Mongre ay isang maalamat na Phantom Hunter na nagpalipas ng higit sa 300 taon sa paglipol ng mga halimaw at nagtataglay ng lakas na mas matindi pa sa pinagsama-samang lakas ng lahat ng Dokaebi na nakatira sa templo. Ang ibinunyag na ito ay nag-iwan kay Yi na natulala. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naunawaan kung gaano ka magkaiba ang haba ng buhay ng mga tao at Dokaebi. Sri Paman, Ang kabaitang ipinakita ni Nagonga at Mongre ay nagpahirap sa kanya na tingnan sila bilang mga halimaw. Sa halip, pakiramdam nila ay mas tao pa sila kaysa sa marami sa mga taong kilala niya noon. Ang payapang sandaling iyon ay biglang natapos nang ang isang mayabang na boses ay umalingaw-ngaw sa bakuran. Lumingon sina Yi at Gonga at nakita ang isang grupo ng mga pagalit na Dokaebi na direktang nakatitig sa kanila. Ang kanilang pinuno, isang lalaking may asul na buhok at gumagawa ng gulo na nagngangalang Ilchu, ay humakbang paitaas ng may nang-aasar na ekspresyon. Masama ang loob na ang isang tao ay nakapasok sa Dokaebi realm at naging personal na estudyante ng kanilang pinuno. Lumapit siya kasama ang kanyang grupo. Nanililinaw na wala silang intensyon na bigyan si Yi ng mainit na pagtanggap. Lumalalim ang gabi sa kabundukan. Ang templo ay nababalot ng makinang na kulay kahel. At ang payapang kapaligiran ay malaking kaibahan sa karahasang nangyayari sa bakuran. Nagmamadaling tumakbo si Gonga upang subukang pigilan ang labanan. Nasindak sa kanyang natagpuan, si Yi ay naiwang may mga pasa. Nakayuko sa sakit. At halatang nagdurusa mula sa isang walang awang pagbugbog. Pagamat sinubukang manghimasok ni Gonga, pinalabas ng mga umatake na ang sitwasyon ay wala kundi isang karaniwang sparring session lamang. Ayon sa kanila, kailangan lang maiintindihan ni Yi kung gaano siya kawalang lakas bago man lang makaharap ang mga tunay na halimaw. Ipinipilit nila na ang kanyang kahinaan ay magdudulot lamang ng kanyang kamatayan sa labas ng kaligtasan ng templo. Sa likod ng mga dahilan na iyon, naroon ang sama ng loob ni Ilchu. Hindi niya matanggap na kagalang-galang na hunter ay piniling sanayin ng isang mahinang tao sa halip na ang isang tulad niyang may likas na talento. Sa kabila ng kanyang mga sugat, dahan-dahang pinilit ni Yi ang sarili na tumayo at pinunasan ang dugo sa kanyang mukha. Na-realize na itinuturing ng lahat ang pag-atake bilang karaniwang pagsasanay. Kalmado siyang humingi ng paumanhin. Naniniwalang na maling unawa niya ang sitwasyon dahil ayaw niyang gumawa ng gulo sa loob ng templo. Tiniis niya ang bawat hampas ng hindi lumalaban. Nakumbinsi na ang pag-abala sa pagsasanay ng iba ay magdudulot lamang ng hindi kinakailangang problema. Ang kanyang hindi inaasahang kababaang loob ay tuluyang nakapagpalito kay Ilchu. Sa halip na masiyahan, ang bully ay lalo pang nainis. Hindi matagalan ang kalmadong saloobin ni Yi, muli siyang sumugod. Nagpapakawala ng isa pang brutal na suntok sa batang ulila bago nagpakawala ng walang humpay na sunod-sunod na atake. Walang magawa si Yi kundi protektahan ang sarili habang tinatanggap ang bawat patama. Habang nagpapatuloy ang pag-atake, lalong nadidismaya si Ilchu. Bagama may napakalakas niyang dominasyon sa laban. May isang bagay na nararamdaman niyang hindi nakakasiya. Sa bawat suntok, tumatangging umiwas ng tingin si Yi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanyang kalaban. Maingat na pinagmamasdan ang bawat galaw. Sa halip na sumuko sa takot habang tinitiis ang parusa, nagsimulang makilala ni Yi ang isang pare-parehong ritmo sa likod ng mga atake ni Ilchu. Ang bawat suntok ay sumusunod sa kaparehong pagkakasunod-sunod. Sa sandaling lubos niyang naunawaan ang pattern, ang kanyang tayo ay biglang nagbago, na ikinagulat ng lahat ng nanonood. Sa pamamagitan ng kamanghamanghang bilis, mabilis na umiwas si Yi sa kasunod na patama at agad na nagpakawala ng counter-attack. Gamit ang kanyang nakagagulat na lakas, ang kanyang kamao ay sumugod pa itaas bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Ilchu na magreaksyon. Huling na-realize ng bully na ang pag-iwas sa atake ay imposible.
Ang suntok ni Yi ay direktang tumama sa mukha ni Ilchu, Na nagpadala ng malakas na shockwave sa buong training yard. Ang epekto ay nag-iwan sa bully na natulala habang hawak ang kanyang pasang panga sa hindi paniwala. Dinagsa ng sakit at gulat, bumagsak siya sa kanyang likod. Tuluyang nawala ng lakas dahil sa isang perpektong na time na suntok. Hinihingal ng malalim at balot ng dugo. Pinag-isipan ni Yi ang kanyang sariling mga pagkukulang. At inihiling pa na sana ay mas mahaba ang kanyang abot. Habang naaalala ang payo ng kanyang mentor tungkol sa tamang pagpapalusog ng katawan, sa halip na ipagdiwang ang kanyang tagumpay, lumapit siya sa bumagsak na si Ilchu at inabot ang kanyang kamay. Bagamat maaari siyang magmukhang mahina, umaasa si Yi na ang anumang mga sparring match sa hinaharap ay ilalaban ng may buong katapatan dahil ang mga tunay na halimaw ay hindi kailanman magpipigil. Desididong magpatuloy sa pag-unlad. Ipinahayag niya ang kanyang kagustuhang makaharap muli si Ilchu sa isa pang sparring session. Habang ang gabi ay bumabalot sa bundok ng templo sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin, nagbabalik ang kapayapaan sa paligid. Sa loob ng isa sa mga silid ng templo, sinusuri ni Mongre ang sugatang kalagayan ni Yi ng may seryosong ekspresyon. Ang balita tungkol sa laban ay nakarating na sa kanya at tahimik niyang sinimulang gamutin ang kanyang mga sugat gamit ang isang makinang na kulay luntiang healing energy. Sinubukan ni Yi na ipagwalang bahala ang kanyang mga sugat bilang wala kundi resulta ng karaniwang pagsasanay. Ngunit hindi nakumbinsi si Mongre. Habang patuloy siyang ginagamot, ipinaalala niya rito na ang matinding pagsasanay ay natural lamang. Bagamat inaasahan niyang humingi ito ng tulong kung ang mga bagay ay lumampas na sa hangganan. Interesado sa naging resulta ng sparring match, tinanong ni Mongre kung nakapatama ba siya kahit isang beses. Ayaw na gumawa ng gulo. Maling inangkin ni Yi na hindi man lang nagalaw si Ilchu dahil sinadya nitong hindi lumaban bilang bisita sa templo. Ang pagsisinungaling ay agad na ikinagalit ni Mongre. Gamit ang kanyang mystical power, walang kahirap-hirap niyang inangat si Yi sa hangin, na nagpapakita na nabasa niya ang dahilan nito. Ipinaalala niya sa bata na ipinakilala niya ito bilang bahagi ng kanyang sariling pamilya, at hindi bilang isang dayuhan na dapat mag-atubiling ipagtanggol ang sarili. Napahiya, nangako si Yi na tandaan ang kanyang mga salita. Sinusubukang ipaliwanag ang sarili ng tapat. Inamin niya na ang kanyang pag-aalinlangan ay hindi kailanman sanhi ng kahiyaan. Si Ilchu ay lumaban ng may tunay na lakas, at si Yi ay kulang lamang sa kakayahang magpakawala ng anumang makabuluhang atake. Sumang-ayon si Mongre, na kinikilala na si Ilchu ay nagtataglay ng sapat na likas na talento upang makipagkumpetensya kasama ang mga may karanasang matatanda. Ang ibinunyag na ito ay nagpalisip kay Yi kung ang isang taong may ganong kasanayan ay matagumpay na makakapangaso ng mga phantom. Ang sagot ni Mongre ay mabilis at walang pag-aalinlangan. Sa kabila ng mas mataas na kakayahang pisikal ni Ilchu, naniniwala siya na halos tiyak na mawawalan ito ng buhay laban sa mga tunay na halimaw dahil kulang ito sa kalmadong paghuhusga na kinakailangan sa tunay na pakikipaglaban. Ipinaliwanag niya na ang pagtalo sa mga masamang espiritu ay nangangailangan ng mas higit pa sa lakas lamang. Si Yi mismo ay nakaligtas sa kanyang naunang engkwentro sa pamambatan ng pagtukoy sa kahinaan ng phantom at paggamit ng asin ng Qian Blorogisea sa halip na umasa sa purong lakas. Si Ilchu, sa kabila ng kanyang talento, ay babagsak dahil pinapabayaan niya ang kaalaman. Habang si Yi ay maaaring magkamali balang araw kung aasa lamang sa tsamba. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama ng martial skill at maingat na pag-aaral, magiging isang tunay na exorcist ang isang tao. Matapos ang leksyong iyon, ibinigay ni Mongre kay Yi ang kanyang unang opisyal na gawain. Ang kanyang pagsasanay ay nagsimula sa nakakapagod na physical conditioning. Araw-araw ay tumatakbo siya ng hindi mabilang na ikot sa bakuran ng templo at gumagawa ng mga nakakapagod na set ng push-ups upang palakasin ang kanyang mahinang katawan. Kapag natapos na ang pisikal na pagsasanay,
Nagpapalipas siya ng mahabang oras na nakabaon sa ilalim ng matataas na tumpok ng mga libro sa silid-aklatan ng templo. Nag-aaral ng walang kapaguran. Tahimik na pinagmamasdan ni Gonga ang kanyang walang humpay na dedikasyon ng may lumalaking paghanga. Matapos siyang obserbahan sa loob ng isang buong linggo, hindi niya mapigilang magtaka kung napapagod ba si Yi sa pagbabasa. Ipinaliwanag ni Yi na kailangan niyang tapusin ang ibinigay na gawain upang makuha ang pag-aproba ng kanyang mentor. Nang ibunyag niya na ang kanyang layunin ay basahin ang bawat libro sa silid-aklatan, si Gonga ay naiwang tulala sa hindi kapanipaniwalang laki ng hamon. Bagamat nagbiro siya na ang ganong gawain ay magtataboy sa kaninuman sa kabaliwan, inamin ni Yi na talagang nasisiyahan siya sa pagbabasa. Napansin ang mga pasang pumapalibot sa kanyang katawan, tinanong ito ni Gonga. Ipinaliwanag ni Yi na kailangan niyang manalo sa isang sparring match upang mapatunayan ang sarili sa laban. Interesado kung sino ang mag-iwan sa kanya ng ganong bugbog araw-araw. Mabilis niyang nalaman ang kasagutan. Bumalik sa training yard, muling nakaharap ni Yi si Ilchu. Matapos ang isa pang nakakapagod na laban, nagreklamo si Ilchu tungkol sa hindi kapanipaniwalang paggigiit ng tao, na naaasar na bumabalik ito araw-araw upang humingi ng isa pang laban. Para kay Yi gayunpaman, ang bawat laban ay isang pagkakataon lamang upang maghanda para sa mga halimaw na naghihintay sa labas ng kuta ng templo. Sa wakas ay na-realize ni Gonga na ang mga araw-araw na laban ng ito ang pinagmulan ng lahat ng kanyang mga sugat. Dahil ang mga tao ay bihira lamang makapanaig sa Dokaebi sa pamambata ng lakas lamang. Naniniwala si Yi na ang patuloy na pagsasanay ang tanging paraan upang makaligtas sa mga hinaharap na engkwentro. Lalong naasar. Tinapakan ni Ilchu ang bakurang bato nang napakasakit na ang mga lamat ay kumalat sa ilalim ng kanyang mga paa. Pinalaan niya si Yi na nagpipigil lamang siya at nagbanta ng mas matinding kahihinatnan kung maglalakas loob muli ang tao na hamunin siya. Mabilis na inilagay ni Gonga ang sarili sa pagitan nila. Sinusubukang pigilan ang pagtatakot. Tuluyan nang lumayo si Ilchu. Hindi maitago ang kanyang inggit sa atensyong natatanggap ni Yi. Kahit noon, nanatiling tuluyang hindi natitinag si Yi sa mga banta. Kalmado niyang tinanggap ang mga panganib at patuloy na humihiling ng isa pang laban. Ang kanyang matatag na determinasyon ay nag-iwan kay Ilchu na kakaibang nabalisa. Habang naglalakad siya palayo kasama ang kanyang mga kasama, nakumbinsi siya na ang batang tao ay tuluyang baliw. Ilang sandali lang, muling tinawag siya ni Yi, na inaanyayahan siyang lumaban sa ibang araw. Mula sa puntong iyon, araw-araw na hinahamon ni Yi si Ilchu. Kahit gaano karaming babala ang matanggap niya, hindi siya kailanman sumusuko. Patuloy na ipinipilit ni Ilchu na walang taong walang talento ang makakalampas sa isang mandirigma ng lahing Dokaebi. Ngunit tumatanggi si Yi na abandona ang kanyang layunin. Habang unti-unting nagbabago ang mga panahon, ang mga dahon ay lumulutang sa bakuran ng templo. Nag-iiba mula sa berde patungo sa makinang na kulay pula. Lumilipas ang oras, ngunit ang determinasyon ni Yi ay hindi kailanman naglalaho. Samantala, natatagpuan ni Ilchu ang sarili na lalong nababalisa. Sa bawat sparring match, ang atensyon ni Yi ay tila hindi nakatutok sa kanya lamang. Ang misteryo ay nagpapakain sa kanyang galit hanggang sa mailabas niya ang kanyang frustration sa pamambatan ng walang humpay na pag-atake sa isang straw training dummy. Nakumbinsi na si Yi ay hindi kailanman makakatapat sa napakalaking agwat sa pagitan nila. Nangako siya na kahit ang paghanga ni Gonga o ang pagkilala ng master ng templo ay hindi kailanman nanakawin ng bagong taong dating. Ang mga buwan ay patuloy na lumilipas hanggang sa tuluyang maging isang buong taon. Ang taglagas ay muling bumabalot sa mga bundok sa paligid ng templo. Nakatayo si Yise habang si Ilchu ay napaupo. Habang sina Gonga at kasama ni Ilchu ay napanganga sa nangyari. Hindi makapaniwala si Ilchu sa nangyari habang hawak ang nasuntok na mukha. Habang si Yise namangha at umabot na ang kanyang suntok. Mabilis na tumakbo pabalik si Ilchu matapos tumama ang suntok at tumangging aminang nangyari iyon.
Ipinilit niya na tumama lamang ang suntok dahil hindi niya sinasadyang nawalan siya ng balanse. Galit na damaged ang kanyang pride. Sumugod siya kay Yi gamit ang lahat ng mayroon siya. Nagpapakawala ng malakas na suntok na naglalayong tapusin ang laban. Sa halip, mabilis na umiwas si Yi sa atake ng may kamanghamanghang bilis. Na iniiwasan ito ng walang kahirap-hirap. Ang perpektong pag-iwas ay nag-iwan kay Ilchu na natulala. Pinagmamasdan si Yi na umiiwas sa bawat patama. Na-realize niya na ang tao ay dapat na nagpalipas ng buong taon sa pagsanay ng may walang humpay na determinasyon. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang kumuwestiyon kung ang isang taon ng pag-unlad ni Yi ay lumampas na sa kanya. Ang mga tunay na exorcist ay hindi nalilikha sa pamambata ng pisikal na lakas lamang. Ang mga demonyo ay nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan na ang mga ordinaryong tao ay hindi kailanman maihahambing sa pamambatan ng muscles lamang. Walang halaga ng pisikal na pagsasanay ang tuluyang makakapawi sa pagkakaibang iyon. Ang bentaha na taglay ng mga tao ay nasa ibang bagay, sa kaalaman na natatamo nila sa pamambatan ng pag-aaral. Kahit habang kinakain ng frustration, patuloy na umaatake si Ilchu nang walang alinlangan. Kalmado namang iniiwasan ni Yi ang bawat patama ng may napakatinding presisyon. Hinuhulaan ang bawat galaw sa pamambatan ng pag-unawa sa mga gawin ng kanyang kalaban at pag-target sa mga pagkakataon ng may perpektong timing. Ang kanyang mastery sa teorya ay nagpapahintulot sa kanya na makapanaig sa isang kalaban na mas malakas ang katawan. Still, ang kaalaman lamang ay hindi kailanman sapat. Kahit ang pinakadakilang pag-unawa ay nagiging walang kabuluhan kung ang isang fighter ay kulang sa kakayahang magpakawala ng isang determinadong atake. Ang isang tunay na exorcist ay dapat magsama ng karunungan at buong kontrol sa martial skill. Pagsasamahin ang dalawang kalidad na iyon. Nagpakawala si Yi ng mabilis na serye ng mga atake na tumama kay Ilchu sa dibdib at muka. Ang walang humpay na kombinasyon ay tuluyang yumugyog sa lalaking may asul na buhok, na nagpapatunay na ang isang taong nakakapagdomina ng kaalaman at combat technique lamang ang makakaasang makatalo sa mga makapangyarihang demonyo sa kabila ng pagtataglay ng mahinang katawan ng tao. Ang mga batang estudyante na nanonood mula sa gilid ay naiiwang walang masabi. Halos hindi makapaniwala si Gonga na nagawa ni Yi na lumampas sa kanyang matagal na katunggali matapos lamang ang isang taon ng pagsasanay. Ang tagumpay ay napakatindi na ang isa pang estudyante ay agad na nagmadali upang siyasatin si Ilchu matapos itong bumagsak sa lupa. Kalaunan sa ilalim ng makinang na araw ng hapon. Nagbabalik ang kapayapaan sa bakuran ng templo. Masayang pinupuri ni Gonga ang kamanghamanghang pag-unlad ni Yi. Ngunit tahimik niyang inililipat ang pag-uusap sa pamambatan ng pag-aasar sa kanya dahil sa walang katapusang pagdadaldal. Ang kanilang atensyon ay mabilis na naakit sa isang grupo ng mga mandirigmang nakaitim na kapa na naghahandang umalis sa templo. Nakatayo sa harap nila. Ibinibigay ni Mongre ang kanyang mga huling tagubilin bago ang paglalakbay. Nang marinig si Yi na tumatawag sa kanya, lumingon siya ng may bahagyang pag-usisa. Nang tanungin niya kung saan ang kanyang patutunguhan. Ipinaliwanag niya na bawat taon ay naglalakbay siya upang mangaso ng mga demonyo habang pinoprotektahan din ang mga tao at ipinapakita sa kanila na ang mga Dokaebi ay payapang nilalang. Sa wakas ay naintindihan ni Yi na ang taunang misyong ito ang dahilan kung bakit lumitaw siya sa kanyang dating nayon noong nakaraang taon. Interesado sa pag-unlad ng gawaing ipinagkatiwala sa kanila. Tinanong ni Mongre kung kumusta na si Yi. Masayang naghahanda si Gonga na ibunyag ang kamakailang tagumpay nito. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, may isang taong hindi inaasahang naglagay ng kamay sa balikat ni Yi. Humakbang pa itaas si Ilchu at tapat na inamin na tinalo siya ni Yi ng patas sa kanilang sparring match. Ang kanyang tapat na pag-amin ay ikinagulat ng lahat, kabilang si Mongre. Sa halip na gumawa ng mga dahilan, pinuri ni Ilchu ang pag-unlad ni Yi at idineklara na magsanay pa siya ng mas matindi upang hindi na muling matalo. Nawewerdan si Yi na marinig si Ilchu na kinakausap siya ng napakagalang. Habang si Gonga ay nananatiling naghihinala sa biglaang pagbabago ng saloobin.
Si Mongre naman ay labis na natuwa. Naniniwalang si Ilchu ay tuluyan ng naging mature upang tanggapin si Yi bilang bahagi ng pamilya. Dahan-dahan niyang tinapik ang kanyang ulo nang may kasiyahan. Ang masayang reaksyon ay mabilis na nagpakita na ang ipinakita ni Ilchu ay kahit paano'y isang pagtatangka na makuha ang pag-aproba ni Mongre. Saray pa man, masaya siyang umalis. Umaasang ang lahat ay patuloy na magkakasundo sa kanyang pagkawala. Pagkatapos noon, Ipinahayag ni Gol ang relief na ang tensyon sa pagitan ni Yi at Ilchu ay tila nawala na. tinanggap lamang ni Yi ang sitwasyon nang hindi masyadong binibigyan ng pansin. Interesado sa biglaang pagkakaibigan. Tinanong niya kung kailan nagbago ang lahat. Upang malaman lamang na si Guol ay nagkunwari lamang na ayaw sa kanya dahil sa loyalty sa kanyang nakatatandang kapatid. Bagamat naasar si Ilchu na ang kanyang nakababatang kapatid ay naging malapit kay Yi. Mabilis niyang iminungkahi na magpalipas ng oras ang mga lalaki nang magkakasama. Ang imbitasyon ay hindi kasama si Gonga na nag-iwan sa kanya na halatang naasar. Agad siyang sumagot ng isang suntok na nagpadala kay Ilchu na gumewang. Habang si Yi ay tahimik na nag-iisip sa katotohanang may isang taong sa wakas ay tumukoy sa kanya bilang isang kapatid. Habang ang gabi ay bumabalot sa mga bundok sa ilalim ng makinang nabilog na buwan, ang katahimikan ay nananatili sa templo. Ilang lampara lamang ang nagbibigay liwanag sa pasukan habang ang dilim ay pumapalibot sa mga gusali. Nakatago sa loob ng tahimik na gabi, ang isang mabigat na padlock ay maingat na binuksan. Ang mga lalaki ay patagong pumasok sa armory ng templo. Nag-aalinlangan si Gool, nag-aalala na hindi sila dapat naroon. Habang hinihimok ni Ilchu ang lahat na pumili ng sandata. Ang kanyang layunin ay ayusin ang kanilang katunggali sa pamambatan ng isang tunay na paghabol sa demonyo sa labas ng bakuran ng templo. Agad silang ipinaalala ni Yi na mahigpit na ipinagbawal ni Mongre ang sinuman na umalis bago maabot ang edad ng pagiging matanda. Ipinunto rin niya na walang garantiya na makakaharap man lang sila ng demonyo. Binanggit naman ni Guol na ang mga scout ng templo ay kamakailan lamang nakarinig ng mga iyakan ng sanggol saan man malapit sa gubat, na nagmumungkahi na may isang child demon sa malapit. Ang marinig ito ay nagdulot kay Ilchu na bahagyang pag-isipan muli ang ekspedisyon. Binalaan ni Yi ang pagkilos sa ganong mga pagpapalagay ay lubhang mapanganib. Maraming iba't ibang demonyo ang may kakayahang gumaya sa iyakan ng mga sanggol, na naggagawa ng mga walang ingat na desisyon na potensyal na nakamamatay. Ngunit pinalampas ni Ilchu ang babala. Inaakusahan si Yi na labis na umaasa sa mga libro sa halip na sa tapang. Nang tumanggi si Yi, nabalewalain ang mga utos ni Mongre. Tinukso siya ni Ilchu bilang isang duwag. Walang paghihintay pa. Pinangunahan niya si Guol patungo sa gubat. Habang patuloy na ininsulto ang tao sa pag-iwan, pinagmamasdan ng grupo na naglalaho sa dilim, na natiling tahimik si Yi. Matapos ang mahabang sandali ng pag-iisip, sa huli ay nagdesisyon siyang sundan sila. Puno ng kumpiyansa, hinawakan ni Ilchu ang kanyang bakal na mace. Sabik sa naniniwala siyang magiging unang tunay niyang pangangaso bago maabot ang pagiging matanda. Itinuturing ng grupo ang ekspedisyon bilang isang mahalagang seremonya patungo sa pagiging tunay na demon hunter. At maipagmamalaking tinanggap ni Ilchu ang hamon. Sa daan, ang isa sa mga bata ay tumawa sa napiling maliit na palakol ni Yi. Nagbibiro na mas angkop ito sa pagtataga ng kahoy kaysa sa pakikipaglaban sa mga demonyo. Tahimik na inakala ni Ilchu na dinala ng tao ang ganong sandata dahil ang takot ay nakakuha na sa kanya. Maipagmamalaking naaalala ang isang engkwentro sa mga labi ng demonyo noong kanyang kabataan. Mananatili siyang nakumbinsi sa kanyang sariling kahigitan. Si Yi naman ay nakatutok sa isang bagay na tuluyang iba. Tahimik niyang itinatanong sa sarili kung ang pagsunod sa iba ay ang tamang desisyon. Gamit ang lahat ng kanyang natutunan mula sa hindi mabilang na mga libro. Naalala niya na ang isang child demon ay karaniwang mas magulo kaysa sa tunay na mapanganib at hindi dapat lalong mahirap talunin. Kahit na ganon, tumatanggi siyang ibaba ang kanyang guard. Ang bawat tunog,
bawat kaluskos ng mga dahon. At bawat galaw sa dilim ay tumatanggap ng kanyang buong atensyon. Ang kanyang pinakamalaking pag-aalala ay hindi ang makaharap ang isang ordinaryong child demon, Kundi ang matuklasan na ang nilalang ay isang bagay na mas mapanganib pa kaysa sa inaasahan ng sinuman. ang 4 na bata ay patuloy na pumapasok ng mas malalim sa madilim na gubat, Na nananatiling walang kaalaman sa panganib na nagtatago sa malapit. Si Ilchu ay lalong nadidismaya kapag wala silang mahanap na kahit ano. Na ipinipilit na ang mga scout ay nagulat na nakarinig ng iyakan ng sanggol sa lugar na ito. Ang iba naman ay nagsisimulang magmungkahi na bumalik na sila sa templo. Nakumbinsi na walang mga demonyo sa paligid. Galit pa rin. Isinisi ni Ilchu kay Yi ang pagkasira ng katuwaan matapos siyang talunin nito sa kanilang kamakailang sparring match. Kalmadong pinalampas ni Yi ang akusasyon. Na ipinapaliwanag na ang kanyang tagumpay ay dumating lamang sa pamambatan ng tsamba at sa pagkahuli kay Ilchu na hindi nakahanda. Sa halip na magmalaki, tapat niyang pinuri ang mas mataas na lakas at martial skill ni Ilchu. Ang hindi inaasahang kababaang loob ay nag-iwan kay Ilchu na napahiya. Bagamat mabilis niya itong itinago sa likod ng labis na kumpiyansa, pakiramdam niya ay maipagmamalaki. Iminungkahi niya na ang dalawa ay maging sworn brothers. Nabigla, masayang tinanggap ni Yi ang ideya. Na inamin na matagal na niyang hinahangad ang magkaroon ng nakatatandang kapatid. Ang tapat na reaksyon ay nag-iwan kay Ilchu na labis na napahiya at hindi alam kung paano mag-rake. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol sa tunog ng isang umiiyak na sanggol na umalingaw-ngaw mula sa kalapit na mga halamanan. Naniniwalang sa wakas ay natagpuan na nila ang child demon. Nagmadali si Ilchu paitaas. Sabik na mapatunayan ang sarili habang hinihimok ang kanyang bagong nakababatang kapatid na manood ng isang tunay na exorcism. Ang katuwaan ay nawala sa sandaling humakbang siya sa isang bukas na lugar. Walang babala, isang nakakatakot na sigaw ang yumugyog sa buong gubat. Ang mga nakakakilabot na iyakan ay umalingaw-ngaw sa pagitan ng mga puno. Na nagpuno sa gabi ng hindi matatagulang tensyon. Isang napakalaking nilalang ang lumitaw mula sa dilim. Nagpapakawala ng mga nakakatakot na hihiyaw. Bagamat kahawig ito ng isang sanggol sa ilang paraan, ang hitsura nito ay tuluyang nakakatakot at halimaw. Ang napakalaking bibig nito ay nakalinyahan ng mga matutulis na ngipin habang 10-10 umiiyak na ulo ng tao ang bumabalot sa nakakadiring katawan nito. Ang nakakatakot na demonyo ay nakatayo sa ibabaw ng mga natulalang bata habang ang bawat baluktot na muka ay sumisigaw sa gabi. na naglalabas ng napakatindi at masamang enerhiya. Agad na naging malinaw na ang grupo ay nakaharap ng isang bagay na malayo sa kanilang mga inaasahan. Na-realize ang katotohanan, mabilis na inutusan ni Yi ang lahat na tumakbo. Na kinikilala na ito ay hindi isang ordinaryong child demon. Bago pa man makatakas ang sinuman, ang mahabang leeg ng halimaw ay mabilis na sumugod patungo sa kanila sa hindi kapanipaniwalang bilis. Halos harangan ni Yi ang isang atake gamit ang kanyang kalasag habang ang iba ay bahagyang nakaiwas sa pagkahati-hati. Napatulala si Gool sa takot habang ang isa sa mga ulo ay sumugod patungo sa kanya. Inihagis ni Yi ang sarili sa panganib. Itinutulak ang pinakabatang bata sa gilid at tinanggap ang impact sa sarili. Bagamat pinalambot ng kanyang kalasag ang patama, agad siyang nag-alala para sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang mga kinakatakutan ay nakumpirma halos agad-agad. Sumigaw si Ilchu habang ang isa sa mga ulo ng demonyo ay kumagat ng malalim sa kanya. Ang isa pang atake ay tumama kay Woljiang. Habang si Guol ay nagdusa ng isang nakamamatay na sugat sa tiyan at bumagsak. Na dumudugo ng malakas. Pinalibutan at malubhang sugatan. Ang mga batang hunter ay natagpuan ang sarili na tuluyang na corner habang ang hindi mabilang na mga ulo ng nilalang ay tila tumatawa sa kanilang walang pag-asang sitwasyon. Ang halimaw ay ibinunyag na isang asyong ma, isang nakakatakot na level 6 demon. Habang ang mga mas mababang uri ng demonyo ay nagiiwan pa sa mga baguhang hunter ng makatuwirang pagkakataon na makaligtas.
Ang isang level 6 demon ay nagbabawas sa mga pagkakataong iyon sa halos wala. Agad na na-realize ni Yi na nakaharap nila ang pinakamalalang kaaway. Lalo na't sila ay mga walang karanasang bata pa lamang na nakakaharap ng isang halimaw na para sa mga sanay na hunter. Ang takot ay nagsimulang kumain sa grupo. Si Ilchu, na dinagsa ng sakit at pagsisi, ay sa wakas naintindihan kung gaano kabukod ang mga tunay na demonyo mula sa mga pagsasanay. Isinisisi niya ang sarili sa pag-akay sa lahat sa ganitong walang ingat na pangangaso. Habang si Wooljang ay nahihirapang manatiling gising, ang sugat ni Gool ay halatang nakamamatay. At si Ilchu ay desperadong naghahanap ng paraan upang iligtas siya. Pinilit ni Yi ang sarili na mag-isip ng kalmado sa kabila ng takot. Napansin niya ang isang kakaibang bagay. Ang demonyo ay biglang huminto sa pag-atake. Naalala ang kanyang pinag-aralan. Ipinaliwanag ni Yi na ang uri na ito ay nasisiyahang kumain ng prey na nababalot ng kawalan ng pag-asa. Sa halip na umatake agad, naghihintay ito para sa mga biktima nito na makaharap ang isang imposibles desisyon kung iiwanan ang kanilang namamatay na kasama at mabubuhay ng may hindi matatagulang pagsisi, o mananatiling magkakasama at mamatay bilang isang grupo. Ang na-realize na ito ay dumurog sa lahat. Tumanggi si Ilchu na tanggapin ang pag-iwan kay Guol. Ngunit dahan-dahan niyang na-realize na maaaring wala ng ibang paraan. Samantala, ang sugatang bata ay tahimik na nagtanong kung talagang maiiwan ba siya ng mag-isa sa dilim. Habang ang demonyo ay dahan-dahang lumalapit, na hindi magawa ang ganong kejam na desisyon, si Ilchu ay tuluyang umiyak. Bago pa man makapag-reak ang sinuman, biglang inihagis ni Yi ang isang mabigat na bagay patungo sa halimaw. Sumabog ito sa isang makapal na ulap ng usok, na nagpuno sa gubat at nabubulag ang demonyo sa isang makinang na liwanag. Gamit ang mabilis na pagkakataon, sumugod si Yi patungo kay Guol, na may napakatinding sakit sa kanyang puso. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang kaibigan at nangako na balang araw ay babalik siya upang wasakin ang halimaw na responsable. Nakatago sa usok, ang mga nakaligtas ay nagsimulang tumakas sa gubat habang ang katahimikan ay mabilis na nagbabalik sa likod nila. Sina Ilchu at ang iba pa ay tumakbo ng mabilis hanggat kaya nila. Tumatangging lumingon sa likod. Pagod at malubhang sugatan. Nahihirapan silang makatakas habang si Gool ay nananatiling mag-isa sa dilim. Ang batang Dokaebi ay tahimik na umaasa na ang kanyang mga kaibigan ay makarating sa kaligtasan at tinatanggap ang kanyang malungkot na kapalaran. Habang ang mga nakaligtas ay patuloy na tumatakbo, masakit na inamin ni Ilchu na ang pag-iwan kay Gool ay maaaring ang tanging paraan upang iligtas ang lahat. Kahit na ganon, ang pagsisi ay nagbabantang dumagsa sa kanya. Naiwang mag-isa. Nakiusap si Gool sa kanyang mga kaibigan na huwag maghiganti at sa halip ay mag-focus sa pagkaligtas. Ang higanting demonyo ay dahan-dahang lumalapit sa walang laban na bata. Nakatago sa likod ng mga puno. Patagong pinagmamasdan ni Yi na may dugong bumabalot sa kanyang mukha. Ang mga nakakakilabot na tunog ay umalingaw-ngaw sa gubat habang ang nilalang ay nagsisimulang kainin si Gool ng buhay. Ang bawat kaluskos ng buto at bawat sigaw ay nagpumilit kay Yi na tiisin ang bangungot ng tahimik. Ilang sandali lang, ang king hilabot ay lalo pang lumala. Ang mukha ni Gool ay lumilitaw na nakadikit sa katawan ng demonyo bilang isang bago-bagong ulo na puno ng puot at kawalan ng pag-asa. Sumisigaw ito sa boses ng kaibigan ni Yi. Inaakusahan sila sa pag-iwan sa kanya at nagmamakaawa na huwag siyang iwanan. Natulala sa takot, hinawakan ni Yi ang balat ng kalapit na puno habang nakikinig sa halimaw na ginagaya ang kanyang bumagsak na kaibigan. Habang ang demonyo ay naglalaho sa dilim kasama ang bago nitong ulo, nag-iwan ito ng isang nakapangingilabot na pangako na ang natitira sa kanila ay mabilis na magbabahagi sa kaparehong kapalaran.